Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, iba't ibang kaantasan ng pang-uri. Ikalawa, ano ang lantay, pahambing at pasahol. Narito na ang iba't ibang kaantasan ng pang-uri. Unang bilang, lantay. Tinutukoy ang katangiang sarili ng pangalan o panghalip na tinuturingan. Karaniwan itong ginagamitan ng panlaping ma. Masdan ang inyong screen at narito ang halimbawa. Mabait na bata ang pangunahing tauhan nang siya'y 8 taong gulang. Ang nakasalungguhit na salita, ang pang-uri na mabait. Ikalawang halimbawa, ang ama ng bata ay matipid. Ang salitang pang-uri ay matipid. Ikatlong halimbawa, masakit ang kalooban ng anak sa ginawang pagtitipid sa kanya ng ama. Ang salitang pang-uri ay masakit. Ikalawang kaantasan ng pang-uri ay pahambing. Tinatawag na pang-uring pahambing ang mga pang-uring naghahambing ng dalawang tao, bagay, puok at iba pa. May dalawang uri ng pang-uring pahambing. Ang isa ay magkatulad kung pantay o patas ang katangian ng dalawang pinaghahambing na ginagamitan ng mga panlaping sing, kasing at magkasing. Masdan at suriin ang mga halimbawa na nasa iyong screen. Una, magkasinsipag ang ama at ang anak. Ikalawa, kamukha niya ang kanyang ina. Ikatlo, kasintangkad ng ama ang kanyang anak. Ang mga nakasalungguhit na salita sa halimbawang pangungusap, ang salitang naghahambing sa katangiang patas o magkatulad. Ang mga pahambing na di magkatulad ay may dalawang uri ng naglalarawan ng hindi patas o pantay na katangian. Tinatawag itong palamang o pasahol. Palamang kapag ang pinaghahambing ay nakahihigit ang katangian sa isang pangalan o panghalip. Ginagamitan ito ng salitang lalo, higit, labis, dihamak, kaysa sa, at kaysa kay. Masdan ang halimbawa na nasa iyong screen. Una, higit na matalino ang ama sa pamamalakad ng negosyo kaysa sa kanyang anak. Ikalawa, dihamak na masinop sa kabuhayan ang ama kaysa sa anak. Ikatlo, labis na kasipagan sa trabaho ang ipinakita ng anak kaysa sa kanyang ama. Ang mga salitang nakasalungguhit sa pangungusap, ang mga salitang ginamit na paghahambing na nakahihigit, palamang o pasahol ang isang bagay o katangian. Pasahol kapag ang pinaghahambing ay mababa ang uri o katangian. Ginagamitan ito ng mga salitang di gaano, di gasino, di lubha, di tulad, di gaya, kaysa at iba pa. Narito ang mga pangungusap na halimbawa. Ang anak ay di gasinong matalino sa pamamalakad ng kanyang negosyo. Kalawa, di lubhang maunawaan ng anak ang paninindigan ng ama. Ikatlo, ang ama ay di gaanong masaya sa paglalayas ng kanyang anak. Dumako na tayo sa ikatlong kaantasan ng pang-uri, ang pasukdol. Nagpapakita ito ng pangingibabaw, kahigitan o pamumukod sa karamihan o lahat. Makikilala ito sa pamamagitan ng pag-uulit ng pang-uring lantay at paggamit ng panlaping pinaka. Narito ang ilang halimbawa. Una, pinakamaunawaing ina ang nanay niya. Ikalawa, mabait na mabait ang ina sa kanyang anak. Ang unang pangungusap ay gumamit ng panlaping pinaka. Ang ikalawang pangungusap ay gumamit ng pang-uring lantay sa paglalarawan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.